Living the focused life to Jesus. Ibig sabihin, pag sinabi nating focus, mga kapatid, may kinakailangan, ito lang ang makita natin. Amen? Shall we say praise the Lord? Amen. Praise God. Alam niyo po yan? Camel? Kala ko camel. Tiger. Amen. Praise God. May isang tigre, mga kapatid. Amen. Sino na nakakita ng tigre? Amen. Hindi yung asawa nyo, ha? Tigre talaga. Amen. Praise God. So, etong tigre, mga kapatid, lagi pong naghahunt ito ng makakain niya. Amen. Praise God. At isang araw, nakakita siya ng, ano yan? Usa. Amen. At yan po ay talagang sinugod niya. Hinabol niya itong usa na ito. At sa bilis ng takbo nito, mga kapatid, nakakita po siya ng isang, ano yan? Kuneho o rabbit. So nabaling yung focus niya doon sa usa at napunta siya doon sa kuneho. So kuneho naman yung hinabol niya. Amen. Sayang yung usa, laki, no? Amen. Pagkatapos niya, hindi niya naman ito niya makuha-kuha. Nakita niya yung daga. Amen. Kahabol niya, hindi rin niya nakuha ito. Amen. At sa dami ng focus niya, sa tuwing may hinahabol siya, may nakikita siya at nadidistract niya itong nadidistract yung paghabol niya doon sa isang bagay. Kapag may nakita siyang iba, lumilipat. Amen. Lahat ng mga binatang magsabing, praise the Lord. Yan. Kapag may nakikita ko minsan, nag-aalinlangan tayo. Alam na alam ni Sister Alma. Amen. Nawawala siya sa kanyang focus at anong nangyari sa kahabol niya sa maghapon, magdamag sa isang araw, anong nangyari sa tigre? Pagod. Walang nakuha. Kahit isa. Amen. Malungkot siya kasi kahit yung bubuwit, hindi niya nakuha. Kasi marami siyang pinokus sa kanyang tawag dito, pangangaso o yung pag-hunt, mga kapatid. Hindi siya nakakuha dahil maraming focus siya sa kanyang buhay. Wala siya palang focus sa kanyang buhay, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So, kailangan pala natin pumokus. Kung gusto natin ng isang bagay, mga kapatid, kailangan natin dito lang tayo nakatingin. Amen. Ang isang kabayo kaya, bakit kaya meron tinatawag na sino nakasakay ng kalesa? Ako nakasakay ng kalesa. Amen. O nakakita ng kalesa na may kabayo. Huwag naman sa Fiesta Carnival, ano? Amen. Yung anong meron dito sa kabayo? Kahit sa nangangabayo, mga kapatid, meron siyang tapaoho, yung dito. Bakit? Sa kaya, ayaw niyang makita yung mga bagay na nasa gilid niya. Ang gusto nung isang kutsero, nakapokus siya doon lang sa kanyang pupuntahan. Ayaw siyang madidistract ng anumang bagay na nasa paligid niya. Dahil ganyan tayo, mga kapatid. Madali tayong madistract ng mga bagay na nasa paligid natin at nawawala tayo sa focus na gusto nating makuha. Shall we say praise the Lord? Anong nangyayari? Wala, pagod lang ang nasusumpungan natin. Wala tayong nakukuha o na-achieve na mga bagay. Amen. Sabi rito, upang makilala ko siya. Sabi diyan, ito po ay pag-focus natin sa ating Panginoong Diyos. Sino nakakilala sa ating Panginoong Diyos? Di ba? Pero tatanungin ko, kilala niyo ba talaga ang ating Panginoong Diyos? O mas kilala natin sina Bokju? Tama ba ako? Yung mga Korean
Yung mga K-pops. Yan. O mas kilala natin yon, alam natin yung birthday, alam natin yung kanyang tirahan, alam natin kung sinong girlfriend, yung mga kanyang magulang, yung kanilang mga nagdaan, yung kanilang mga favorite color, favorite na pagkain nila, di ba? Ganyan kayong mga kabataan, alam nyo yung mga istorya yung mga hinahangaan. Bakit? Dahil nakapokus kayo sa Kanya. Di ba? Kapag darating sila at may concert, kung makabili kayo ng ticket, wagas, di bali nang wala kayong panload sa cellphone, wala kayong pambaon sa eskwelahan, bibili kayo ng ticket para lang makita nyo yung inyong hinahangaan. Praise God, dahil kayo ay focus at alam na alam nyo sila. Amen. But this time, mga kapatid, sabi natin, upang makilala ko siya. Amen. Praise God. Hallelujah. Sabi, at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na muli at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan na ako'y matulad sa kanyang pagkamatay. Amen. Ang focus, mga kapatid, yung maramdaman mo rin kung paano, hallelujah, yung naramdaman ng ating Panginoong Diyos. Amen. Sa verse 11, sabi, kung aking tatamuhin sa anumang paraan ang pagkabuhay na magmuli sa mga matay, hindi sa ako'y nagtamo na, ako'y nalubos na, kundi magpapatuloy ako, amen, magpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko, yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Kumbaga, kung paano tayo nire-reach out o inaabot ng ating Panginoon. Hallelujah! Maring ganun din ang gagawin natin para abutin natin ang ating Panginoong Diyos. Maring hindi pa natin kilala siya ng lubusan, pero kailangan po tayong magpatuloy. Amen. Gaya po ng ginagawa natin ngayon. Amen. Nakakatuwa, alam niyo po yung mga pamilya ngayon, dahil sa kanilang gusto pa nilang makilala ng lubusan ng ating Panginoon, baka sila na yung susunod na preacher dito. Hindi nga. Alam niyo po, kinikilala niyo ang Diyos ng lubusan. Si Sister Nene, nung nag-exhort dito, kinikilala niya yung Diyos ng lubusan. Nagre-research siya. Si Sister Arlene, si Sister Carmelita, at sino pa? Sina Sister Jerica, at sino pa po tumatayo rito, talagang gusto nilang makilala ang Diyos ng lubusan. Amen. Praise God. Bakit? Dahil dun sa mga nakikilala natin na mga taga-sanlibutan, pupusta ko, mga kapatid, bawal pumusta. Sasabihin ko sa inyo, ginagastusan mo pa sila. Pero, meron bang benefits kang nakukuha sa kanila? Maiingatan ka ba nila? Amen? Mabibigay ba sa iyo ang araw-araw na pangangailangan? Yes, maaring panandali ang kaligayahan lang. Pero yung kaligayahan na maibibigay sa atin ng Panginoong Jesus ay hindi po nating kayang sukatin. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Sabi rito sa verse 13, mga kapatid, hindi ko inaaring naabot ko na. Sabi ni Apostle Pablo, hindi ko sinabing, andyan na ako. O tinatawag na, perfecto na ako. Hindi. Ang sabi niya rito, hindi ko inaaring naabot ko na. Dadapwat, isang bagay ang ginagawa ko. Ito, may ginagawa siya, mga kapatid. Ang sabi niya rito, dadapwat may isang bagay lang akong ginagawa ko na nililimot ko ang mga bagay sa aking likuran. Ibig sabihin, yung mga nakalipas, yung mga bagay na nasa likuran. Ibig sabihin, yung mga pinagdaanan na natin, tigilan na natin, kumbaga, ayaw ng ating Panginoong Jesus na, para bang lagi natin pinagmamalaki yung mga nakalipas natin. Ay, naglingkod naman ako sa Panginoon eh. Ay, ano pa nga kami, door knocking.
nag-house to house pa kami, nag-Bible study ako. Pero ang sabi ng Panginoon diyan, at itinutungo ko ang mga bagay na hinaharap, ano pa yung pwede nating gagawin sa kasalukuyan, yung parang padating pa, yung dapat nating pagplanuhan. Ang nakalipas ay nakalipas na. History na yan. Amen. Sabi nga ano ba yun? Yesterday history. Tomorrow is a mystery. Today is a present. Tama, di ba? Bakit? It's a gift, sabi nga. Kasi it is a present. Thank you. Amen. Hallelujah. Sabi rito, nagtutumulin ako sa hangganan ng gantimpala ng dakilang pagpatawad ng dakilang pagtawag ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, tinawag tayo. Hindi lang tayo sinusutan. Hindi lang tayo hinoy. Mga kapatid, kung hindi tinawag kayo, kaya kayo naririto, tinawag kayo ng ating Panginoong Diyos. Amen. Hindi tao ang tumawag sa inyo, mga kapatid. Hindi yung kasama ninyo ang nagdala rito, kundi ginamit lang sila ng Diyos. Hallelujah. Kaya kayo po ay naririto. Amen. Tandaan po natin, ang lahat ng bagay ay kinokontrol ng ating Panginoon. At yan po, kaya kayo naririto, Diyos ang nagdala sa inyo rito. Amen. Praise God. Kami po ay napunta sa ganitong kalagayan dahil may ginamit ang Diyos na mga instrumento o tao, kaya po ako'y nailagay sa ganitong kalagayan. Kaya po ang aking pamilya, ang aking asawa, ay nalagay sa ganitong kalagayan. May ginamit ang Diyos para makapunta kami sa ganitong kalagayan. At naniniwala ako sa araw na ito, kaya kayo ay naririto. Amen. Hindi yung kasama nyo ang nag-invite sa inyo. Ang Panginoon ang nag-invite sa inyo personally. Amen. Praise God. Sabi nga, dakilang pagtawag ng Diyos, magpasalamat ka. Dahil kung minsan pagtawan tumawag sa atin, di ba? Brad, pag si Kapitan ang tumawag sa atin, anytime, punta ka agad tayo sa barangay, di ba? Kailangan Pero this time, mga kapatid, hindi tao ang tumatawag sa atin. Hallelujah! Ang Panginoong Hesukristo mismo ang tumatawag sa atin. Ang sabi diyan, kaya nga, kung ilan tayong mga sakdal ay nag-isip ng ganon, kung sa ano may nangangaiba kayo ng isipan, ay ihahayag naman ito sa inyo ng Diyos. Amen. Lamang, sabi rito, ay magsilakad tayo ayon din ayos sa na ating inaabot na. Amen. Magsilakad tayo ayon sa gayon din ayos na ating inabot na. Kumbaga, para tayong nakuha na natin. Amen. Magpapatuloy tayo, mga kapatid. Praise God. Hindi pa tayo tapos. Magpapatuloy. Ang bautismo, mga kapatid, o yung pagtanggap sa ating Panginoon, ay panimula pa lamang ng hakbang natin sa kaligtasan. Amen. Ito pong ginagawa natin, mga kapatid, ay patuloy na paghahakbang patungo, hallelujah, sa katwiran ng ating Panginoon. At kapag lumalakad ka sa salita ng ating Panginoon at sa kanyang katwiran, mga kapatid, at kung ikaw ay nakapokus, hallelujah, darating ang oras. Amen. Makakarating tayo sa ating pupuntahan. Amen. Kung tayo'y focus, mga kapatid, sa Kanya, walang alinlangan, walang bagay yung tinatawag na i-encounter nating hirap Amen. Kagaya nung sa trabaho namin, yung isang kasama ko, yung isang sinitan ng isang manager, dahil may inutos sa kanya na pumunta doon at may gagawin, dire-diretso siya. Hindi niya, nasita siya, hindi mo pinulot yung kalat, dinaanan mo na. Tinawag na siyang ganon. Ba't di mo pinulot yung kalat? Pasensya na, sir. Nakafocus kasi ako dun sa aking pupuntahan, kaya hindi ko napuna ang mga bagay na yan. Ganon din tayo, mga kapatid.
kung tayo nakapokus sa ating Panginoon, walang alinlangan. Hindi tayo nag-aalinlangan sa mga bagay-bagay na dinadaanan natin. Yung kahirapan ay kaya nating lampasan. Amen. Yung mga pagsubok ay kaya nating lampasan. Kahit pa yan ay kasaganahan, mga kapatid, kaya rin nating lampasan. Sayang lang yung awit natin kanina. Breakthrough. Di ba? He is the God of breakthrough. Lahat ay kakayanin natin sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Praise God. Hallelujah. Amen. Alam niyo po yung ilaw natin. Yan. Huwag niyo nang titugan to, nakakasilaw. Yan. Merong taong gumawa niyan. Amen. Ayan ang unang mga bumbilya nung araw. Ha? Sino? Oh, si Thomas Edison. Hinuhulaan kagad ni Nanay Carmelita. Yan po si Thomas Edison. Amen. Sabi nga, mahina raw siya sa eskwelahan nung araw. I don't know, medyo may pagkabingi pa siya dahil merong insidenteng nangyari. Pero mga kapatid, itong si Thomas Edison, napakadami nitong tawag dito, failure. Maraming bagsak, mga kapatid. At hindi kaagad ito nagawa. Hindi kaagad nagkaroon ng ilaw, yung kanyang incandescent bulb. Hindi po ito ganong kabilis nagawa. Marami siyang failure. At sa bawat failure niya, mga kapatid, hindi niya na inuulit yon. At yung pinakahuling-huling niyang failure ay yung nasunog ang kanyang bahay. Pero sa kabila ng lahat, nakangiti pa si Thomas Edison. Yes, sabi niyang ganon. Malapit na akong magtagumpay. Bakit? Yung mga failure niya, hindi niya na binalikan. Nagpatuloy siya na nagpatuloy at nagawa yung ilaw natin ngayon. Kung hindi siya nagpatuloy, mga kapatid, palagay ko, wala tayong ganitong mga bumbilya sa panahon ngayon. Amen. Sinong may cellphone? Yan. Pakita mo nga yung cellphone na yan. Yan. Di ba? Alam mo ba history niya cellphone na yan? Yan. Lahat tayo meron yan. At yan po ang pinapangarap natin sa panahon ngayon. Magkanda utang-utang na tayo, magka-cellphone lang. Ewan ko nung iba, no? Maghulugan na tayo, magkaroon lang tayo ng cellphone. At pag may latest, mga kapatid, hallelujah, ito po ay pinag-uuipunan natin. Bago pa mapuno yung inipon na wala, may bago na naman latest, di ba? Amen. Pero itong cellphone na to ay nagsimula sa ganitong telepono. Yan. Hello, kumusta ka? Yan. Di ba? Ganyan. May nakalagay pa nga yan dito, tsaka dito eh. Nakita ko yan dun sa Mamunlok, yung lumang cellphone na ganyan. Nakaganyan pa rito, tsaka dadayal mo pa. So, ganyan talaga ang simula niyan. Amen. At itong si Graham Bell, ang unang nag-imbento niyan. Di ba? Nanay, alam nyo na, si Graham Bell. Alam daw niya yun. Pasado siya nung grade 1. Daw itinuro sa kanila yan. Yan, mga kapatid, ay tinatawag na kung hindi siya nagpatuloy. Amen. At hindi siya pumokus dun sa kanyang pangarap. Amen. Hindi mangyayari na magkaroon kayo ng cellphone sa inyong mga kamay. Amen. Yan yung mga bagay na hindi nila tinitingnan, yung mga bagay na nasa likuran nila. Kung hindi pumopokus sila, kung ano pa yung gagawin nila. Amen. Shall we say praise the Lord? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi na nila tinitingnan. Kagaya nga si Thomas Edison, hindi na siya tumingin doon sa mga failure niya. Hindi na siya matras. Puro palpak naman ako. Tigilan na nga ito. Nagsasayang lang ako ng pera. Amen. Tandaan po niyo, sabi nga nila, nagsunog daw sila ng kilay. Amen. Ako naman, namumuti na ang kilay. Amen. Sila daw po ay gumastos din. Hindi ko na sila gumastos. Sila ay gumastos din. Nag-aksaya ng panahon. Nag-aral para lamang makamit yung kanilang mga ninanais makamit. Praise God.
Alam niyo po, mga kapatid, kaya tayo minsan hindi natin maabot yung ating mga pangarap. Alam niyo po, itong elepante na to, di ba, laki-laki niyang elepante na yan, ano? Ano nakatali sa kanya? Maliit lang na panali, di ba? Sa tingin niyo, kaya niya yung isang hakbang lang niya, tanggal yan? Yes! Maliit lang yan. Tanggal ka agad yan. Pero bakit yung elepante na yan, ay hindi siya makaalis-alis dun sa pagkakatali ng maliit na lubid na yan? Alam niyo kung bakit? Dahil hindi inaalis din sa isipan niya, nung maliit pa siya, kahit naman maliit, malaki pa rin, nung baby pa siya, ay tinali siya sa ganyang tali na hindi siya makawala. At tuwing itinatali siya dyan, nasa isip niya, hindi na siya makakawala. Hanggang lumaki na siya, hindi pa rin at nasa isip pa rin ng elepante na ito na hindi siya makakawala. The same thing din sa atin, mga kapatid, na para tayo bang hindi makawala sa mga nakaraan natin. Amen. Ayaw natin pakawalan yung ating sarili. Amen. At hindi tayo makapokus sa ating Panginoong Diyos. Shall we say, praise the Lord? Amen. Praise God. Hallelujah. Alam niyo yung bolang yan? Diba? Galing yun. Sino nagbabalibol? Ngayon, hindi na kayo nagbabalibol. Yung mga nanay, ang galing mag-volleyball, di ba? Praise God. Alam niyo po, mga kapatid, hallelujah, meron akong supot dito. Amen. Amen. Praise God. Kung sasalo ko ng bola sa supot na to, amen, at ihahagis ko patas, parang ganito. Pag hinagis ko tong bola na to, nakikita mo, Sister Nene? At hinagis ko pataas, saan ako dapat nakatingin? Dito sa supot o sa bola? Sa bola. Sa bola, di ba? Kapag yun ay nandun na sa taas, at heto nababagsak na siya. Di ba? Nasalo natin, pumasok siya sa loob. At ito na siya ngayon. Amen. Magbigay kayo ng laro na gamit ang bola. Ano? Volleyball. Volleyball. Galing kayo, Sister Alma. Basketball. Ang galing. Amen. Ikaw? Baseball. Baseball. Ito, naglalaro ng baseball palagay ko nung araw. Ikaw, Brother Mervin? Basketball. Basketball. Amen. Hallelujah. Kapag kayo'y naglalaro ng isang game, amen, anong sinasabi ng mga coach ninyo? Ha? Eye on the ball. Di ba? Kapag hindi ka nakatingin, amen, di ba, sa bola, maaring mawala ito sa iyo o matalo kayo, di ba? Kapag hindi ka nakatingin dito, maaring hindi mo ito masalo. Amen? Maaring ito ay makawala sa iyo. Pero kung nakapokus ka sa bolang ito, masasalo mo ito. O, di ba? Kapag hindi ka nakapokus, hindi mawawala talaga sa iyo. Amen. O, kita mo? Ibig sabihin, nakapokus kayo. At gusto niyong saluhin yung bola na yan. Amen. Praise God. Kaya nga, mga kapatid, sa basketball, kapag nagbigay ka ng instruction yung coach kaya, o sa volleyball, amen, yan. Nagbigay ka ng instruction. Pag nagbigay ng instruction ng coach, basketball man niya, sinabing, this is you. This is you. O ikot ka rito, ipapasa mo yung bola, tapos ilalagay mo doon, ilalagay mo rito, ipapasa mo, ikaw ang mag-shoot dahil ikaw ang libre.
So meron pang ang plano yan eh. Nauso yung whiteboard doon na may mga kulay pa nga, na-improve pa yan. Dati chok lang. Ngayon meron ng magnet yung board. Tapos paikot-ikot niya. Ito yung goal, ito yan, dito yan. Ibig sabihin, kahit yung mga coach ay nagbibigay ng instruction, pero anong ginagawa ng player? Nakapokus siya doon sa game plan. Diba? Kapag nakapokus yan sa game plan, dapat yung area mo ay kailangang magawa mo. Yung dapat na gagawin mo ay dapat magawa mo. Kapag nagbigay ba yung coach ng tinatawag na game plan at nag-execute na sila ulit ng ball game, anong gagawin ng coach? Yung coach ba uupo na lang? Bahala kayo, nabigay ko na instructions sa inyo. At magbabasa na lang ako ng dyaryo, mag-check na lang ako ng news sa cellphone ko. Hindi. Nakapokus din yan sa player. At kapag nawawala yan sa posisyon, sumisigaw pa yan. Dito ka, huwag ka dyan. Diba? Kanon mag-instruct ang mga tinatawag na nakapokus na coach. Lagi tayong kino-coach nila at binibigyan ng direksyon. Same thing din sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Araw-araw, kino-coach tayo ng ating Panginoong Diyos at hindi siya umaalis sa focus nila sa iyo. Amen. Ang kailangan lang natin ay pumokus para masunod yung kanyang kalooban sa buhay natin. Gaya ngayon, mga kapatid, maaring sinasabi ng ating Panginoon, Brother Dolpo, mag-church ka. Di ba? At siya po ay sumunod. Hallelujah. Maaring yung sa ibang sa inyo ay nasabihan, pumunta ka at makinig ka ng salita ng Diyos at kayo'y sumunod, mga kapatid. Ito po yung tinatawag na meron tayong tagumpay sa harapan po ng ating Panginoon. The same thing with the game, mga kapatid. Kapag sumunod tayo sa pinag-uutos ng ating coach o ng instructor natin, mga kapatid, magkakaroon tayo ng tagumpay. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Amen. Praise God. Focus. Amen. Meron tayong tinatawag na out of sight, out of mind. Ganyan din sa trabaho namin. Kailangan, meron kang monitoring lagi. Amen. Kung wala, maaring malimutan mo yung gagawin mo, maaring magkamali. Meron kaming tinatawag na out of sight, means out of mind. Ibig sabihin, malilimutan mo yan. Amen. Same thing din, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Amen. Kapag lagi kang nakapokus sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, kahit narinig mo na ang kanyang salita, at kahit mo pakilala siya, kapag nalihis ka, amen, mawawala ang focus mo sa ating Panginoon. Maaring makalimot ka manalangin. Maaring makalimot kang magbasa ng Biblia. Maaring makalimot ka o masanay na yung sarili mo na tinatawag na, hindi na lang kaya ako magsisimba, hindi na lang kaya ako tinatawag na mananalangin. Praise God, okay naman ako. Kaya ko namang gawin ang lahat ng mga bagay ng aking gagawin. Praise God. Hallelujah. Sabi po rito, sa Hebrew chapter 12 and verse 2, sabi na dito, ituon natin ang ating mga paningin kay Jesus. Sabi sa ibang andyan, i-focus natin ang ating paningin kanino? Sa ating Panginoong Jesus. Amen. Sa Kanya ay nakasalalay ang ating pananampalataya. Amen. Sabi diyan, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, simula hanggang katapusan, dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi Niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus.
Alam niyo po mga kapatid, maaaring hindi kayo nakafocus. Pero sabi ng Panginoon, hindi niya inalintana. Yung kanyang pagkamatay, yung kahihiyan niya, yung sakit. Alam mo, mga kapatid, nakapokus ang Diyos sa iyo. Hindi niya nahihirapan ako. Kailangan kong magkaroon ng kaligtasan. Amen. Ang taong ito. Nakapokus, sister, ang Diyos sa iyo. Ganon din sa iyo, sister. Ganon din sa iyo, brother. Ganon din kay brother Rodolfo. Nakapokus ang Diyos sa atin. Yung pagkamatay niya sa krus nung araw, hindi niya inalintana yung kahirapan niya. Dahil focus siya sa atin. Alam niyo po, itong dakilang pagtawag ng Diyos sa atin ay hindi ito binigay sa mga anghel o anumang bagay na nilalang niya dito sa sanlibutan. Ibinigay niya sa atin. Tinawag niya tayo. Tinawag ka niya. Nakapokus ang Diyos sa buhay natin. At yung pong pagtawag sa atin, mga kapatid, hallelujah, ay hindi po dapat natin babaliwalain. Kung paano tayo tinawag ng ibang tao, ay sana hindi po rin natin baliwalain yung pagtawag ng Diyos sa buhay natin. Ang sabi diyan, kailangan tayong magpatuloy. At sa mga tinawag na mga kapatid, ang sabi diyan, sabi ni Apostol Pablo, maaring hindi ko na naabot nga. Sabi niya, brethren, I count myself not apprehended. Pero ito lang bagay na sinasabi ko sa inyo. Amen. Kalimutan natin yung mga nakaraan. Hallelujah. At pumokus tayo sa mga bagay na pangkasalukuyan. Mga kapatid, hallelujah, tinawag tayo ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. At kung kinakailangan natin, mga kapatid, na mag-response ka agad. Sabi nga, ang kaligtasan, mga kapatid, ay ang Diyos ay hindi nagbibiro. Pasensya na. At talaga po, kailangan kong sabihin ang patungkol sa kaligtasan dahil napakahalaga po niyan. The moment na narinig nyo ang mga bagay na ito, huwag nyo na ipagpabukas. Ang sabi ng Panginoong Diyos, kailan ba ang araw ng kaligtasan? Kundi ngayon ang araw ng kaligtasan at hindi po yan request. Hindi request ang kaligtasan. Kung yan ay request lang, sasabihin ko sa inyo mga kapatid, pwede kayong sumunod, pwedeng hindi. Ligtas din naman ako eh. Hindi po. May iisa lang na kaligtasan na ibinibigay ang paraan ng ating Panginoong Jesus. Wala na tayong ibang Diyos, kundi ang ating Panginoong Diyos. At iisa lang ang kanyang pamamaraan. Amen. Ng kaligtasan sa ating buhay. Kung ikaw ay kinakausap ng Diyos ngayon, hallelujah, mga kapatid, hallelujah, huwag nyo nang kayong mag-alinlangan pa. Dahil ang tumatawag sa atin ay hindi tao, kung hindi ang Diyos. Hallelujah. Kung tao lamang at ako lamang ang tatawag sa inyo, mga kapatid, i-reject nyo ako. I-reject nyo yung tinatawag na sinasabi ko sa inyo dahil ako'y tao lamang. Pero ang sinasabi ko sa inyo ay nanggaling sa salita ng ating Panginoong Diyos. At yan po ay utos na kailangan po nating susundin. Kapag hindi natin sinunod, hallelujah, pagdating ng araw, sabi ni Sister Nene, ano yun? Sa binasa mo sa Romans 6:23, anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Lagi ang buhay natin, mga kapatid, dito ay meron pong katapat. Amen. Sabi nga, ang kabayaran, ano daw ang kabayaran? Ito daw po yung katumbas na kung saan tayo po ay magtrabaho. Ito daw po yung katapat na sweldo natin, ayos saan. Ganon din, mga kapatid, ang ating buhay sa mundo. Yung ating kasalanan na patuloy at hindi pa tayo pinatatawad ng ating Panginoon, may kabayaran yan. Amen. Kaya nga, mga kapatid, kailangan po nating maalis yung tinatawag na kasalanan sa ating buhay at walang iba, hallelujah,
na makakapagpatawad sa atin kung di yung sinabi ng ating Panginoon. Sabi nga sa Acts o Gawa 2:38, sabi nga, magsisi kayo. Sabi ng mga tao, anong gagawin namin para kami magkaroon ng kaligtasan? Magsisi kayo. Sabi ko, magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan nino ni Jesus. Bakit? Para sa ipagpapatawad ng inyong kasalanan. Mga kapatid, kung hindi ka pa tumatanggap sa ating Panginoon, kahit na anong gawin natin pagsisisi, at hindi tayo pumupunta doon sa tinatawag na proseso ng ating Panginoon, hanggang ngayon, nakayakap pa rin sa atin ang kasalanan sa ating buhay. At kapag tayo po ay wala na, kasama pa rin yan sa buhay natin. Kaya nga mga kapatid, para daw ipagpapatawad sa ating kasalanan. Ano sabi sa Mark 16:16? Amen. Ang manampalataya at magpabautismo ay maliligtas. Kaya nga mga kapatid, pumukus kayo dyan. Kapag ang barko ba ay lulubog, saan ka nakapokus? Bawa, malulunod ka na dun sa barko, di ba? Anong focus mo? Makaligtas ka. Maghahanap ka ng mga bagay para ikaw ay lumutang. Maghahanap ka ng salbabida. But this time, mga kapatid, hindi buhay na pisikal ang ililigtas natin, kundi buhay espiritual. Hallelujah! At wala ng iba, kundi ang ating Panginoon lang ang may kakayanang magligtas. Ang kanyang dugo, ang kanyang banal na dugo, ang siyang maglilinis sa ating mga kasalanan. Kaya kung ikaw mga kapatid, hallelujah, habang hindi pa dumarating ang panahon sa ating buhay, sasabihin ko sa inyo, ngayon ang araw ng kaligtasan. Hindi bukas. Hindi sa susunod. Amen. Kumapit ka sa Panginoon. Hallelujah. Kapag nga may binibigay, kapag tayo nasa isang, nung araw, wala na halos ngayon eh. Alam niyo yung mga pyramiding, di ba? Kapag ikaw ay pera pinag-uusapan, kikita ka, this is you. Ito yung legs mo, dalawa, binary. At kapag kumita pa yan, ito ang makikita mo. Di ba? All eyes and ears na doon tayo sa tinuturo. Dahil bakit? Ikabubuhay natin yun eh. Ikasasagana natin yun eh. Di ba? Ikaliligaya natin yun. Kapag naputol pa yan, anong gagawin mo sa instruction? Teka muna. Ituloy mo na. Andito rin lang naman kami. Gusto kong marinig kung paano ko kikita dyan. Amen. Yun tayo. Pero mga kapatid, kapag pinag-uusapan na ang kaligtasang espiritual, hallelujah, dun tayo dapat pumukus. Yung mga bagay na yan ay mawawala. Mapaparang mga kapatid. Kapag tayo po ay tinatawag na nagbibigay na ng instruction ang ating Panginoon patungkol sa kaligtasan, huwag na kayong bumitaw pa. Pumukus ka na doon. Dahil, hallelujah, pagsisisihan mo pa to balang araw, mas magandang gawin mo na ngayon kaysa pagdating ng bukas, hallelujah, masasabihin mo, sayang, nakarinig pa naman ako, sayang, huli na ang lahat, walang second chance. Amen. Habang nabubuhay tayo dito sa ibabaw ng lupa, mga kapatid, yung tinatawag na yung samantala. Samantalahin na natin yung mga bagay na ito. Minsan to, kasi ganito eh. Para sa atin, boring tong mga ganitong salita eh. Sabi nga, may nabasa ko, a wise man thinks about death, while a fool thinks about happiness. Nabasa ko lang. Sabi nga, ang isang matalinong tao ay nag-iisip ng kanyang kamatayan. Gusto niyang ilagak ang kanyang buhay sa isang mga bagay na maganda. Amen. Samantala ang mga mangmang ay nag-iisip lagi ng kasiyahan dito sa sanlibutan. Yes, makipot, masikip
ang daan papuntang kaligtasan. Pero sasabihin ko sa inyo mga kapatid, hallelujah, yung makipot na yan ay hindi dahil na paghihirapin ka, Brother Fred. Hindi. Pasasaganahin ka ng ating Panginoon. Yung sinasabing masikip, hindi yan yung kahirapan na sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Yung tinatawag na masikip dyan, yung tinatawag na meron tayong laban doon sa mga tukso ng kaaway na hindi natin magawa yung mga bagay na ginagawa ng sanlibutan. Mahirap, di ba? Sabi nga sa Biblia nung araw, ang makia, do not covet thy neighbor's wife. Covet. Amen. Hindi kabet po. Sabi nga, thy neighbor's wife. Pero mga kapatid, pero yung sa bagong tipan, sabi nga, tumingin ka lang sa isang babae na merong pagnanasa sa iyong puso. Ikaw ay nangalunya na. Amen. Yun po yung pinaglalaban natin. Yun po yung gusto nating ma-attain. At araw-araw, meron pong mga tinatawag na temptation dito. At sabi nga, sa mga hindi mananampalataya at lumalakad at wala sa katotohanan at gusto lang nilang masabing sila ay tinatawag na nasa Panginoon. At pagkatapos naman ay gumagawa ng kasalanan kay nakikita ng pastor o hindi. Pero nakikita tayo ng Diyos araw-araw. Mga kapatid, hallelujah, yun ang lumalakad sa malawak na daanan. Malayang-malaya silang gumawa ng tinatawag na kagustuhan nila ng kanilang mga laman. Hallelujah, at hindi ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Mga kapatid, tandaan niyo po, nakapokus ang Diyos sa buhay mo. Nakapokus ang Diyos sa mga ginagawa natin. Pero kung ang tao, mga kapatid, tayo ay nakapokus sa ating Panginoon at nakapokus, hallelujah, ang Diyos sa atin. Mga kapatid, ang ganda kaya ng connection natin at relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Kapag may maganda tayong relasyon o connection sa ating Panginoon, yung kanyang blessing ay patuloy na dadaloy at dadaloy sa atin. Bakit? Minsan may hadlang. Hindi tayo nakapokus Hindi tayo, ayaw nating kilalanin talaga siya. Pero kung kikilalanin natin siya, mamahalin at mamahalin natin siya. Amen. Dahil masikit pa yung pagmamahal niya sa pagmamahal natin. Ikaw, naibigay mo na ba ang buhay mo sa ating Panginoong Diyos? Baka nga prayer meeting lang Para tayong, naantok ako, saka na lang yan. Amen. Sa susunod na lang ako. Pero ang Diyos, buhay niya, ang ibinigay niya sa atin. Amen. Pero tayo kapraso lang ang hinihingi sa atin. Hindi pa natin maibigay. Ibig sabihin, mga kapatid, wala pa tayo at hindi pa natin naabot ang mga bagay na yan. Pero ano sabi ni Apostol Pablo? Pero nagsusumikap siya. Nagpapatuloy siya. Hindi siya humihinto. Amen. May failure man siya, bumagsak man siya, tatayo pa rin yan. Hallelujah. Para magpatuloy sa ating Panginoon. Natatandaan nyo sa AMD, yung sinasabi ni Pastora Lito Asuncion? Di ba? Eto tayo. Ang Diyos, eto. Pero kung tayo nakapokus sa Kanya, amen. Sabi nga niya, yung kalooban natin, ang nasusunod natin dito. Pero habang nakikilala natin ng nakikilala ang ating Panginoon, yung kalooban ng Diyos, hallelujah, ay pumupunta sa atin. At yumayakap ito sa atin. At yung kalooban ng Diyos, amen, ang nakikita sa buhay natin. Kasi nakapokus tayo sa ating Panginoong Diyos. Ang kanyang salita ay gusto nating maabot at gusto nating matupad. Hallelujah, ang kanyang kalooban.
Wala na naman tayong ibang pupuntahan. May pupuntahan pa ba tayo? Dadalawa lang naman yan eh. Pasensya na po, tahakan ko na pong sinasabi sa inyo, hallelujah, na dalawa lang ang pupuntahan ng tao. Amen. Sinabi na ni si Sister, Carmelita, sa impyerno at sa langit, wala na. Walang pagitan. Amen. Walang, pasensya na, purgatorio. Hindi lahat ng Kristiyano. Hindi po mga kapatid. Hindi ko mo tayo na dito sa bansang, sabi natin, bansang naandito yung Christianity. Hindi po, lahat ay Kristiyano. Ang Kristiyano po ay yung gumaganap lamang sa kalooban ng Diyos. Kung si Magellan ay pumunta rito, hindi niya dinala ang Christianity. Sorry. Pasensya na. Ang dinala ni Magellan dito ay Catholicism. Dahil ang Christianity ay manggagaling doon sa Jerusalem. Amen. Kaya nga itinuturo ito sa inyo, etong salita ng Diyos, upang maging tunay tayong Kristiyano. Masyado natin generic yung Christian. Ay, Christian din kami, umaattend din kami. Ang tanong, hallelujah, bakit may mga gamot, yung generic, di ba? Pare-pareho rin naman paracetamol yan. Ba't pag ininom mo, iba't iba? Mas effective sa akin to. Mas effective sa akin yung Biogesic. Mas effective sa akin yung, ano pa yung gamot na isa? Tylenol. Kumbaga, meron talagang gamot na epektibo. Ganon din ang Kristiyano, mga kapatid. Merong Kristiyano na epektibo sa salita ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, sumusunod sa salita ng ating Diyos. Ang Biblia, mga kapatid, hallelujah, ay hindi parang menu sa restaurant. Napipili ka lang. Eto, masarap to para sa akin. Ayoko nito, ang palaya kong karne. Ayoko nito, eto masarap, halo-halo. Eto masarap, kaldereta. Eto masarap, ganito, ganon. Hindi ito parang menu na tayo'y papasok sa restaurant at mamimiling lang tayo ng gusto natin. Ang salita ng Diyos, hallelujah, ay kailangang masunod po natin lahat. Amen. Walang exempted. Amen. Kaya nga kayo'y ganyan. Bakit kayo ganito? Bakit kayo ibang klase ang pag-worship nyo? Bakit? Nasa salita ng Diyos ang sinusunod po natin. Kaya nga mga kapatid, kung hindi nyo pa nagagawa, hallelujah, ang mga bagay na yan, kailangan nating i-focus na ang buhay natin sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Ang Diyos ay nakapokus sa iyo, kapatid. Kailangan mong kaligtasan ngayon, sinasabi na ng Diyos. Bakit? Nakapokus ang Diyos sa iyo. Amen. Bakit sinasabi ito? Nakapokus kasi yung Diyos sa atin eh. Amen. Ayaw niya tayong malaglag sa kanyang mga kamay. Kung ikaw ay wala pa, hallelujah, sa kawan ng Diyos, ito po ay sinasabi ng Diyos, halika. Amen. At maging bahagi ka sa kawan ng Diyos at tawagin kang anak ng Diyos. Amen. Hindi anak ng tao, kundi anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos.